Hello mga bata! Ako po muli si Teacher Rika at nandito po muli ako para maghatid ng panibagong kwento at kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Pero bago ang lahat, magpasimula po tayo sa ating action song. Okay, sino dito yung nakakaalam ng action song na Ako ay may ulo? May ulo po ba kayo? Okay, very good. Ngayon, samahan niyo si Teacher Rika na mag-action song. Okay, ready? Sing! Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Balikat! Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Kamay! Ako ay may kamay na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Bewang! Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Luhod! Ako ay may luhod na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may luhod na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Paa! Ako ay may paa na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Lahat! Ako ay may ulo, may balikat, may kamay, may bewang, may tuhod, may paa na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo, may balikat, may kamay, bewang, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Salamat sa Panginoon. Okay, napagod po ba kayo? Okay. Ngayon naman, ating pasisimulan ng ating kwento sa panalangin. Okay? Pag tayo pong lahat ay tumayo, pagdikitin po ang ating mga kamay, yumuko, at tayo po ay pumikit. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin upang makapakinig ng panibagong kwento. Itatak mo po sa aming puso isipan ang aming magpapakinggan at magpag-aaralan na kwento. In Jesus' name, Amen. Okay. Ngayon naman ay tayo ay magpapasimula sa ating kwento. Okay. Okay. Ngayon tayo ay magpapasimula sa ating kwento. At ating pong kwento ngayon ay tinuturuan tayo ng Diyos na makipag-fellowship sa ating church family. Uulitin ko po tinuturuan tayo ng Diyos na makipag-fellowship sa ating church family. Pakiulit nga po. Okay, very good. Tinitiruan tayo ng Diyos na makipag-fellowship sa ating church family. Nang pasimula, nang muling mabuhay si Jesus at bago umakyat sa langit, inutusan niya ang kanyang mga disipulo na maghintay sa Jerusalem para sa pagdating ng banal na Espiritu. Kaya, nagtipon ang mga disipulo sa isang lugar at kasama ang iba pang tagasunod ni Jesus.
At nang dumating ang banal na espiritu, ay may narinig sila na isang malakas na ugong ng hangin. At nakita nila na parang may dila ng apoy na kumakalat at dumapo sa bawat mananampalataya. Pinuspos sila ng banal na espiritu at nakapagsilita sila sa iba't ibang lengguwahe. Noong panahong iyon, maraming Hudyo sa Jerusalem at galing sila sa iba't ibang bansa. Kaya iba't iba rin ang kanilang wika. Nagsidatingan sila at tinanong kung ano ang nangyayari. At nagtaka at nagulat sila dahil lahat ng mga mananampalataya ay nagsasalita sa iba't ibang wika tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos. Pagkatapos nito, ay tumayo si Pedro, ang isa sa mga disipulo ni Jesus. Sino nga ulit si Pedro? Okay, very good. Isa sa mga disipulo ni Jesus. Tumayo siya upang paliwanag kung ano ang nangyayari. Ang sabi niya, si Jesus na pinapatay sa krus ng mga Hudyo ay muling nabuhay. Ang sabi ni Pedro. At sinabi din niya sa mga nakikinig na si Jesus ang Panginoon at ang Mesiyas o tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa sanlibutan. At si Jesus din ang nagsugo sa banal na espiritu na siyang dahilan kung bakit nakakapagsilita sila sa iba't ibang lengguwahe. Nang marinig iyon ng iba pang mga Hudyo, nabagabag ang kanilang kalooban at nagtanong sila, ano po ang gagawin namin? Ang sabi ng iba pang mga Hudyo. At muling sumagot sa kanila si Pedro. Ang sabi ni Pedro, ang bawat isa sa inyo ay dapat tumalikod sa kanilang kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang mga kasalanan at tanggapin ang kaloob ng Diyos at mapuspos ng banal na espiritu. Maraming naniwala sa mensahe ni Pedro. Kaya, mahigit 3,000 na tao ang nagpabautismo at naging bagong tagasunod ni Jesus. Araw-araw, nagtitipon ng mga mananampalataya at marami na rin nagawa ang mga disiplong himala sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At itinuturing ng mga mananampalataya na ang lahat ng kanilang ari-arian ay para sa lahat. Kaya tinutulungan din nila yung iba na nangangailangan. Masayang-masaya sila at sama-sama silang kumakain sa kanilang tahanan na may galak, malinis na puso at laging nagpupuri sa Diyos. Masaya rin ang mga taong nakapaligid sa kanila. At araw-araw, marami ang sumasampalataya sa Panginoong Jesus at sumasama sa kanilang grupo at nagiging bagong tagasunod ni Jesus. At yan po yung tinatawag po nating panibagong o sinaunang church. At yan po, nagtatapos ang ating kwento na tinuturuan tayo ng Diyos na makipag-fellowship sa ating church family. Okay, di ba nakita nyo yung himalang ginawa ng Panginoon? Yung mga mananampalataya nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. At tumayo di ba si Pedro, ipiniliwanag niya kung ano yung nangyayari. Na si Jesus na pinapatay sa krus ng mga Hudyo ay muling nabuhay. At kailangan talikuran daw ng mga tao yung kanilang mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni ni Jesucristo.
natanggap niya ang kaloob ng Diyos, ito po yung buhay na walang hanggan. At mapupuspos po tayo ng banal na Espiritu. Kaya bilang tao, tayo dapat ay humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagagawa natin. Siyempre, saan po ba napupunta yung taong makasalanan? Okay, di ba sa impyerno? Okay, ano ulit meron doon? Okay, may uod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay. Gusto niyo bang mapunta doon? Okay, syempre ayaw nating mapunta doon. Syempre nakakatakot, di ba? At ayaw din ng Panginoon na mapunta tayo doon kasi mahal niya tayo. Kaya ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya na si Jesus. Okay, si Jesus po yung kaisang-isang anak na ibinigay niya at siya po ay ipinako sa krus para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Nakita niyo yung kabutihan ng Panginoon na kahit yung dapat na paghihirap na dinanas ni Jesus ay para sa atin, siya yung umako. Siya po ay ipinako sa krus at namatay sa krus. At pagkalipas po ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. At binigyan niya tayo ng regalo. Ano yung kalooban ng Diyos na regalo sa atin? Ito po yung buhay na walang hanggan. Saan po? Okay, sa langit. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao kapag namatay. Which is ano yon? Yung langit po at impyerno. Okay, sa langit ka mapupunta kung tatanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At sa impyerno naman kapag hindi, kahit gaano ka po kabuti dito sa lupa, once na hindi mo po tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, sa impyerno ka pa rin po patutungo. Kaya anong dapat natin gawin? Tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sino nga ulit yung tatanggapin natin? Okay, si Jesus. Okay, kaya ngayon po, tayo po ay magsitayo at tatanggapin po natin ang Panginoon. Muli, pagdikitin po natin yung ating dalawang kamay. Tayo po ay yumuko at pumikit. Okay, let's pray po, Panginoon. Maraming salamat po sa natapos na kwento. Itatak mo po sa aming puso at isipan ang kwento na aming napakinggan at napag-aralan. Patawarin mo din po kami sa mga kasalanan na nagawa at magagawa pa po namin sa isip, sa gawa, at sa salita. Pinapapasok po kita at tinatanggap sa aking puso at buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat din po sa regalo na buhay na walang hanggan. Mahal po namin kayo. Ikaw pong maghari sa aming buhay. Salamat po muli. At sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, saan natin tinanggap ang Panginoon? Sa puso. Tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Okay, ngayon naman po, tayo ay mag-proceed sa ating memory verse. Okay, ang ating pong memory verse ay nagmula sa book ng Hebrews. Saan po siyang book? Okay, very good. Sa Hebrews. Hebrews chapter 10 verse 25. Ano po ang ating memory verse? Okay, Hebrews chapter 10 verse 25. Ang sabi po dito, na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa. At lalo na, kung ang inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Simple lang po yung ang paliwanag po natin sa ating memory verse ngayon. Sinasabi po dito na huwag natin pabayaan yung ating pag-church or pakikipag-fellowship sa ating mga kapatiran. Siyempre, napaka-importante nun, katulad ng sa ating kwento na ang pinamagatan na
tinuturuan tayo ng Diyos na makipag-fellowship sa ating church family. Siyempre, paano tayo makikipag-fellowship kung hindi tayo pupunta or pababayaan natin yung pag-church or pakikipag-fellowship natin. Kaya, mahalaga po yun. Kaya, yun lamang po at muli atin pong basahin ang ating memory verse. Ang ating pong memory verse ilig mula sa book ng Hebrews. Okay, Hebrews chapter 10 verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalablapit na ang araw. Okay, at dyan po tayo nagtatapos. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung nais nyo po na marami pang matutunan at malaman tungkol sa ating Panginoon, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel upang mas marami pa tayong matutunan at malaman tungkol sa ating Panginoon. Hanggang sa muli, paalam!